Simbang gabi na naman, sabi nga ng Ben and Ben, mga kakultura. O, nakailang simbang gabi o misa de Gallo na ba kayo? Makaka-complete attendance ba kayo hanggang ika-siyam na araw? Pero teka, bukod sa pananapik nating makumpleto ang siyam na gabi, hindi ba't isa sa nakaka-excite tuwing matatapos ang misa ay ang pagpila natin sa hile-hilerang naglalako ng bibingkat puto bumbong sa harap ng simbahan? Paano nga ba naging parte ng simbang gabi traditions ang dalawang masasarap na native delicacies na ito? Ang pagkain ng bibingka at puto bumbong ay matitrace natin mula pa sa pre-colonial era. Nakita ito bilang practical na food sources ng mga magsasaka na umaattend ng simbang gabi. Ang puto bumbong kasi ay may mahabang shelf life at madaling dalhin, samantalang ang bibingka naman ay nakapagbibigay ng energy. Pero ano nga ba ang mga ito? Ang puto bumbong ay yung mga purple na kakanin na karaniwang niluluto sa mga bamboo soup. Ang combination ng malagkit, coconut milk at brown sugar ang nagbibigay rito ng kakaibang lasa na sa puto bumbong lamang matitikman. Sumisimbolo ang puto bumbong sa growth at swerte para sa susunod na taon. Ang bibingka naman ay ang kakaning gawa rin sa malagkit na kinocombine sa cheese at minsan makapuno na swak sa panlasang Pinoy. Kilala ito sa pagiging fluffy at sa madilaw nitong kulay na sumisimbolo sa kasaganaan. Amoy pa lang ng bibingka at siguradong ramdam mo na ang Pasko. Ang kaugnayan ng dalawang pagkain na ito sa Pasko ay mayroon ring religious significance. Ang iba ay pinaniniwalaang ang pag-steam ng puto bumbong ay simbolo ng offering sa nakatataas, samantalang ang pabilog naman na shape ng bibingka ay sumisimbolo sa araw at kapanganakan ni Jesus Christ. Karaniwan, ang puto bumbong at bibingka, naglalabasan lamang yan tuwing Pasko. Kaya may pakiramdam tayo na espesyal talaga sila. Nakadaragdag ito ng sense of anticipation at nostalgia dahil meron tayong inaabangan tuwing Disyembre. Kayo ba, kakultura? Team puto bumbong ba kayo o team bibingka?